Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas. So yan po mga kababayan, no, ibinida po ni President Marcos na bago na po siya alis sa pwesto bilang Pangulo ay magkakaroon na po ng subway dito sa Pilipinas. So dati po ay nakikita lang daw po sa TV yung mga tren sa ilalim ng lupa, pero ngayon ay magkakaroon na daw po dito sa Pilipinas. Ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimula na proyekto, na programa. Ay siguro lahat po ay mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, dahil alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Meron din po tayong tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang, sa nakaraang 1 taon, nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas ngayon, kung may lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati, putol yan sa Mindanao, putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon. Ngayon, binuo na po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar ay meron sila extra na power, na kuryente. Doon naman sa kabila ay kulang naman. Ngunit, hindi natin dati mailipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yon at makikita natin, nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito sa pagtulong naman. Alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El Nino. Halos 9 na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, ang ating kawawa naman ng ating mga magsasaka at nagkagulo talaga ang ating supply ng ating mga pagkain. Ngayon ay makikita natin, marami na po tayong pwede gawin. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun, ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino. At ngayon, kahit dumating pa man yan, ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply, meron po tayong kuryente. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Iilan lang po yan sa ating ginagawa. At
tayo naman, maganda naman at marami tayong kasama na nais tumulong. Hindi po naman natin kayang gawin ito na mag-isa. Kung hindi tayo tinulungan ng taong bayan, hindi po natin magagawa yan. Kung hindi tayo tinulungan ng ating mga local government, hindi po natin magagawa yan. Hindi po tayo tinulungan ng ating mga congressman, hindi natin magagawa yan. At ang isang mahalaga, kung hindi tayo tinulungan ng ating mga kaibigang senador na nagmamahal sa Pilipinas, hindi po natin magagawa yan. Kaya po, inaalala natin, kailangan ipagpatuloy natin lahat po ito. Hindi ito dapat matapos. Kahit wala na po ako rito, kailangan ipagpatuloy pa rin natin yan. Dahil ito ay simula lamang. Simula lamang ito sa pagpaganda at pagpalawig ng ating minamahal na Pilipinas. Ngayon, tinitignan, iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitignan, kinahahangaan at sinasabi, paano ninyo ginawa yan? Madali lang pong sagutin yan. Ang kulang sa inyo, wala kayong mga manggagawa na Pinoy. Ako, meron. Yun ang lamang ko sa inyo. Magaling ang aming mga manggagawa. Magaling ang Pinoy. Kaya naman po, mahalaga. Kung minsan sinasabi yung midterm election, wala naman nagbabago dyan. Ngunit, isipin po ninyo, kaya mahalaga itong eleksyon na ito. Dahil lahat itong sinimulan natin ay napakalaking bagay at hindi magagawa yan ng madalian. Kaya kailangan maipagpatuloy natin. Alam naman po natin, lalo na kami na nasa serbisyo publiko. So yun po mga kababayan, no? Binida po ni President Marcos doon sa kanyang speech sa Batangas itong Metro Manila Subway, mga kababayan, na sabi niya ay bago daw po siya magtapos sa kanyang termino ay matatapos na po itong Metro Manila Subway. Ayan, ito po ay may kahabaang 33 kilometers, mga kababayan, no? Galing po simula Valenzuela hanggang Pasay City, mga kababayan, at magkakaroon po ito ng 17 station, mga kababayan, no? From Valenzuela hanggang dito sa Pasay, mga kababayan. Ay maladaanan rin po niya ang Quezon City, Pasig, Taguig, Parañaque. At meron din pong linya ito papunta doon sa Ninoy Aquino International Airport, mga kababayan. So matatandaan po natin na ito po ay nag-groundbreaking, mga kababayan, noong February 27, 2019. Ayan, so nagsimula po ito doon sa termino ni Pangulong Duterte, mga kababayan. At hindi po agad ito naumpisahan dahil po doon sa COVID-19 pandemic, mga kababayan, no? Kaya yung linya ay scheduled or magbubukas sa 2029. So yun po yung target, mga kababayan, no, na matapos po ito by 2029. At ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 355.6 billion pesos or equivalent to 7.6 billion na US dollars based po or according po doon sa 2017 na estimate po, mga kababayan, no, yung cost nitong project na ito. So yung nag-provide ng loan nito ay ang JICA or Japan International Cooperation Agency. Ayan. So, binanggit rin po ni Pangulong Marcos na meron pa siyang maraming project, no? Itong mga dam na pinagawa na po niya at itong mga flood control, mga kababayan. Ayan. So, bukod pa doon sa mga nakaraang flood control, ay marami pang mga flood control projects na ginawa itong current administration. At pati na rin po yung kanyang pasaring, no, doon sa kaya Pangulong Duterte. Yung mga processing plant daw, mga kababayan, no, nagtaka daw siya dahil wala pong processing plant, lalo na yung coconut processing plant na ipinagmalaki niya na first ever daw po dito sa Pilipinas, yung kanyang pinagawang coconut processing plant, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, no, yung speech po ni President Marcos doon po sa Batangas sa kanilang campaign rally po doon. At meron nga pong rin po si Congressman Marcoleta kahapon din doon sa Laguna naman, mga kababayan, no, yung team
gubernatorial candidate Sol Aragones ay invited po ang Team Duterte at nag-speech din po itong si Congressman Marcoleta doon mga kababayan, at nagpasaring po dito sa administrasyon ni President Marcos, no, yung mga pangako daw niya na ninatupad yung 20 pesos na bigas, although merong 20 pesos na bigas sa Cebu mga kababayan, no, pero yung ibang part ng Pilipinas ay wala mga kababayan. Pati rin pong flood control project mga kababayan ni President Marcos ay binanatan rin po ni Congressman Marcoleta mga kababayan. Pati rin po yung kanyang ginawa nila kay Pangulong Duterte, yung pagdala nila, pagbitbit nila papunta doon sa The Hague, Netherlands, ay sinabi rin po ni Congressman Marcoleta mga kababayan. So please comment down below ano pong opinion nyo, ano pong masasabi nyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.